Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Virgo. Maraming salamat sa inyong mga likes and subscribes po, pati na rin sa mga comments no, na iniiwan ninyo sa ating channel. Maraming thank you. Tower energy, meron ditong distraction na mangyayari, and this is for your best interest, no? Sometimes talaga may mga bagay sa buhay natin na kailangan nating sirain, kailangan nating tibagin, ano, para makapag-lay tayo ng solid foundation, ng mas matibay na pundasyon sa kung anumang parte ng buhay natin ito. Mayroon din ako na pick up dito, no? Siguro ang iba sa inyo, Virgo, maybe you are starting a renovation sa bahay, no? Baka merong parte ng bahay ninyo na kailangang gibain, kailangang lagyan ng panibagong pundasyon, no? Para ito ay mas maging matibay, no? Yun din na napipick up ko dito for some of you. But for some of you, Virgo, this is sa buhay, no? This is about as area of life na kailangan ninyong baguhin, na kailangang iwanan ninyo so that you can start fresh, so that you can start anew, diba? And this is divine universe doing it for you. Now, hindi mo to kagustuhan. Kung ano man ang babaguhin dito sa buhay ninyo, hindi ninyo ito kagustuhan, hindi ninyo ito plenano, but this has to happen because divine timing has come na at kailangan na itong mabago. No? Kaya magugulat ka kasi syempre hindi mo to plinano, hindi mo to ginusto. But, no, it is for your best interest. So, kung ano man ito, kayo lang ang tayong makakaalam niyan. Kasi pagdating ng sitwasyon na to, kayo lang ang nakakaalam na, ito pala, no, ang pangyayaring ito. So, it will, it might surprise you, pero, you know, maaring magulo sa una, pero at the end of the day, you know, you will realize na sana pala noon ko pa to ginawa. Na sana pala ako na lang ang gumawa nito noon pa. What else? May 5 of Cups, no? At maaring ito ay kakalungkot ninyo, no? Maaring kakalungkot ninyo kasi siguro, let's say for example, importanteng bagay ito para sa inyo na kinakapitan ninyo, pero kailangan ninyong iwanan, kailangan ninyong baguhin dahil hindi ngayon ang makakabuti na para sa inyo sa ngayon. Kaya medyo may lungkot, no? Siguro may lungkot kayo mararamdaman dyan kasi syempre na-attach na kayo. Kunyari, trabaho yan, diba? So, na-attach na kayo dyan. Kaya syempre may lungkot kapag iniwan ninyo, kapag umalis kayo, diba? What else? We have the Lovers energy. Ayan. So, pwedeng relationship, no? Pwedeng ang iba sa inyo dito merong break up, no? Na magaganap for some of you. 10 of Wands. 10 represents endings and beginnings. Kaya meron ditong, ito din si Tower, ano din ito ending and beginning din. So si 10 of Wands ganun din, ending and beginning. Pero ito naman, ano to burden, no? Burden ang nararanasan ninyo dito. Maaring ano ito, pwedeng sa trabaho ito, parang overwhelming task siguro ang meron kayo. Maybe you're working long hours, overtime ng overtime, yung gano'n. At hindi ninyo kagustuhan ang pag-overtime na to, hindi ninyo to nire-request. But this is parang ini-impose sa inyo ng manager ninyo or ng boss ninyo kasi kailangan na may tatapusin na trabaho. Kaya siguro, yun, nahihirapan na din kayo. Kasi 'di ba, kung panay kayo overtime, tapos hindi na kayo nakakapagpahinga, hindi na kayo nagkakaroon ng panahon para sa sarili ninyo man lang kasi pagod na kayo pag-uwi, pagod na, tulog na lang, 'di ba? Wala na kayo nagagawang iba para sa sarili ninyo, pag sa self-care. Kaya maaari ngayon, baka hihingi na kayo ng tulong. Baka mag-speak up na kayo at sasabihin nyo na yung inyong totoong sitwasyon. Or baka ang iba sa inyo talagang gustong-gusto nyo nang umalis sa trabaho, no? Pwede rin na pamilya, no? Pwedeng responsibilidad, obligasyon nito sa pamilya na pwedeng gusto ninyong alam mo yun, yung parang hirap na kayo
Kaya siguro hihingin na rin kayo ng tulong dito sa inyong mga kapamilya. What else? We have the Magician. Ayan. So, maganda to. New beginning energy ito. Ayan, tumalo na. So, new beginning energy ito sa Magician. Ano? Sa ngayon, magte-take action na kayo. This could be related to this, no? Ten of Wands. Na kung dati, pasensya kayo na pasensya. Kasi matiisin kayo. Napakabait ninyo, napaka-compassionate kayo. Kaya nagtitiis kayo, nagtsatsaga kayo, no? Na kaya ko to, kakayanin, ganon. Pero ngayon siguro, it's taking a toll on you na, kaya you're going to speak up na, tingin na kayo ng tulong. So ngayon, ito yun, no? You're going to take action, no? Na ngayon. At hindi nyo na lang to papabayaan, sasarilinin, titiisin, ano, parang tapos na kayo doon. Ngayon talagang, you're going to take action na, pagsasalita na kayo, at sasabihin nyo na kung anong totoo ninyong sitwasyon. For others of you naman, baka this is regarding your goals, no? This is regarding your plans. Siguro sa ngayon, mag-ano na din kayo, mag-take action na kayo, pagtatrabahuan nyo na kung ano man ang bagay na dati pinaplano nyo lang. Ngayon, you're getting on your feet and you're going to make things happen. Nine of Wands, ayan. Huwag kayong sumuko. No? Kailangan ninyo dito ng support. Siguro. Aside from, siguro napapagod na kayo, nahihirapan na kayo, kailangan na ninyo ngayon ng suporta. No? So, this could be linked to this Ten of Wands energy. Pero, that doesn't mean na susukuan mo na ang lahat. No? Kasi pwede namang humingi kayo ng tulong. Diba? Or otherwise, kailangan nyo lang siguro dito ng tulong para gumagaan talaga ang inyong pakiramdam. No? Kailangan ninyo dito na bumawi ng lakas. No? Yung inyong physical strength. Kaya, huwag na nga kayong magdalawang isip na humingi ng tulong. No? Para nang sa gayon, at the same time, makapag-recuperate kayo. Makapagpahinga kayo. No? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. Ano pang mensahe para sa'yo? We have angel number 0707. Ayan, compromise. So, siguro, kailangan ninyo mag-compromise sa ngayon. Kailangan ninyo siguro ng makipag-usap, no? Kung meron kayong hindi pagkakaintindihan with another person. So, pwede rin dito na may pagpapatawad na. Kailangan ng kapatawaran, ano, na kung sino man. Dito, it's either kayo yung magpapatawad or kayo yung hihingi ng kapatawaran. Sabi dito, let go of what no longer serves you. Yan. So, meron ditong releasing. No? Meron kayong kailangang i-let go. Diba? Kung hindi na to nagsiserve ng inyong highest good, no? Kailangan nang i-let go yan. So, what else? 23. Ayan. So, kailangan makipag-communicate, no? Kung lalo na sa mga hindi nagkakaintindihan, merong away, merong miscommunication. So, kailangan ayusin, no? Ayusin natin para kung kailangan natin mag-step up as the bigger person, tayo na mag-initiate ng conversation para maayos kung ano man ang miscommunication. So, kailangan na tayo nang gumawa nun, no? Pwede rin na meron ditong paulit-ulit na lang na sitwasyon. Parang, eto na yun, time na kailangan na ninyo mag-take action towards that para maputol na yung cycle na yan, yung pattern na yan na parang paikot-ikot na lang kayo. Yung yun at yun na lang ang nangyayari, paulit-ulit na lang, no, parang, teka lang, diba? It's about time na nabaguhin na ninyo yung inyong sitwasyon para makausad na kayo, makapag-move forward na kayo sa buhay at hindi pa ikot-ikot yung inyong sitwasyon. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.